Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Hanggang sa kasalukuyan ay nakantabay pa din ng PCG o Philippine Coast Guard sa mga mangisdang Pilipino na planong hulihin ng Chinese Coast Guard kung sakaling ang mga ito umano ay pumasok sa kanilang teritoryo. Kamakailan lamang kasi pinatupad ng China sa South China Sea na huhulihin nila ang sinumang dayuhang papasok o lalapit sa Ayungin Shoal na bahagi ng ating teritoryo pero inaangkin nila. Tila pinagbabawalan ng ating mga mangisdang Pilipino na makapangisda sa sarili nating teritoryo. Hindi din nila hinahayaang makalapit sa mismong paligid ng bahura ang mga naghahanap buhay na Pinoy. At ayon pa sa China, ikukulong umano nila ang mga trespassers sa South China Sea at manghihimasok sa kanilang teritoryo. Pero ang Philippine Coast Guard hindi umano magpapatinag sa pananakot na ito ng China. Mukhang ayaw nang maulit ng China ang ginawang civilian convoy sa West Philippine Sea dahil sa bagong patakaran na kanilang ipapatupad simula Hunyo. Ang pahayag na ito ay galing mismo sa inilabas na artikulo sa South China Morning Post. Aarestuhin umano ng China Coast Guard ang sinumang dayuhan na manghihimasok sa kanilang teritoryo sa South China Sea at hindi ito idadaan sa anumang paglilitis at kaya umano nilang ikulong ang mga trespassers ng hanggang 60 araw. At ang bagong patakaran na ito ay kumpirmado din ng Chinese Embassy natin sa Maynila. At tila tinutuon na nga ng China ang kanilang bagong polisiya. Subalit hindi nila hinuli at ikinulong ang ating mga tauhan kundi pilit nila itong itinaboy at pinalaya sa sarili nating teritoryo. Kung matatandaan, ang teritoryong inaangkin ng China ay base lamang sa kanilang lumang mapa at hindi ito kinikilala ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ayon sa kasunduang nilagdaan sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS noong taong 1982, ang bawat teritoryo sa katubigan ng bawat bansa ay may i-extend ng hanggang 12 nautical miles o 22 kilometers mula sa kanilang mga baybayin pero pinahihintulutan ng mga foreign vessels na makadaan sa nabanggit na sukat. Bukod dito, ang bawat coastal countries gaya ng Pilipinas ay maaaring maglagay ng kanilang tinatawag na Exclusive Economic Zone o EEZ na nag-extend muli ng nasa 200 nautical miles o 370 kilometers mula sa kanilang mga dalampasigan. Sa nasasakupan ng EEZ ng bawat bansa ay maaari silang mangisda, magtayo ng kung ano-anong mga isla at gamitin ito sa pagpapaunlad ng kanilang ekonomiya. Hindi man ang huli ng Pilipinong mangisda ang China, naging mas alerto naman ang mga sundalo natin mula sa Philippine Navy dahil tila sinampula na ng China ang kanilang ginawang panghuhuli. Ito ay matapos nilang hulihin ang isang bangka ng mga mangisdang Taiwanese. Noong 2 ng Hulyo, hinuli ng China Coast Guard ang isang Taiwanese vessels sa Kinmen Island na kontrolado ng bansang Taiwan. Ayon sa China, pumasok ang barko ng nasa 11.5 nautical miles mula sa Xinjiang, China at nasa loob ng territorial waters ng kanilang bansa. Kinumpirma ng Taiwanese Maritime Authorities na hinarang ng 2 Chinese vessels ang isang Taiwanese fishing vessel na Tadjinman 88 nitong gabi ng Martes malapit sa Kinmen Archipelago na kaunti lang distansya mula sa baybayin ng China, subalit kontrolado ng Taiwan. Sumampa umano ang mga tauhan ng Chinese Coast Guard sa naturang bangka ng Taiwan saka dinala ito sa isang daungan sa mainland China. Agad namang nag-deploy ang Taiwan ng 3 barko para i-rescue ang Tadjinman 88, subalit isa sa mga ito na nagawang makalapit sa fishing boat ay hinarang ng Chinese boat at sinabihang huwag mangingalam. Napilitang itigil ng panig ng Taiwan ang pag-rescue sa naturang fishing boat para maiwasang tumasang tensyon matapos na ma-detect ng Taiwan Maritime Authorities ang 4 pang Chinese vessels na papalapit sa kanilang direksyon. Sa isang statement, nanawagan naman ng Taiwan Coast Guard sa China na iwasang masangkot sa political manipulation at iwasang masira ang cross-strait relations at palayain na ang Tadjinman ship at crew nito sa lalong madaling panahon. Ayon sa official news agency ng Taiwan, mayroong lulan na 6 na crew ang naturang fishing boat kabilang ang kapitan at 5 migrant workers. Hindi naman naging malinaw ang dahilan ng aksyon ng China, subalit ito ay maaaring may kinalaman sa tensyon sa pagitan nila ng Taiwan na inaangkin itong bahagi ng kanilang teritoryo.
Matatandaan na noong Pebrero ng kasalukuyang taon, pinaigting pa ng China ang pagpapatrolya sa naturang katubigan matapos na malunod ang dalawang mangingisdang Chinese habang hinahabol ng Taiwanese Coast Guard sa may karagatan ng Kinmen. Bukod dito, kahapon lamang nawawala ang isang mangingisdang Pilipino matapos banggain ang kanyang sinasakyang bangka ng isang barko na mula sa China. Ito na lamang natira sa bangka ng mangingisdang Pinoy matapos itong banggain at basta na lamang iwanan sa karagatan. Ayon sa nakuhang impormasyon ni Francis Tolentino, ang barko na bumangga sa bangka ng Pinoy ay mula sa bansang China. Ang isang dambuhalang barko ng China, ang pangalan ay Yang Fu, ay binangga yung isang maliit na bangka ng ating mangingisda sa may area ng West Philippine Sea. Lumubog yung bangka at nawawala ang isang mangingisda. Hindi niya sinaklolohan din yung ating mangingisda, tumakas na siya dire-diretso. So identified naman siya, malamang-lamang ito ay commercial vessel. Hindi Coast Guard nila, hindi militia. Nangyari ang naturang insidente noong 3 ng Hulyo 2024, mahigit sa 60 nautical miles mula sa Sampaloc Point sa Subic, Zambales. Sakay ng naturang bangka ang magkapatid na sina Jose at Robert Mondoñedo. Kasalukuyang nawawala si Jose habang nakaligtas naman si Robert na 3 araw na palutang-lutang at nakakapit sa kanilang payaw o yung palutang na ginagamit pang akit ng mga isda. Mabuti na lamang ay nirescue siya ng isa pang bangka. Hanggang sa kasalukuyan ay pinaghahanap pa rin ang naturang mangingisda. Samantala, kaugnay pa rin ang insidenteng ito, pumalag naman ang Philippine Navy sa naging ulat ng Global Times, ang state newspaper ng bansang China na dapat na umanong alisin ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal dahil ito umano ang dahilan kaya nasisira ang kalikasan sa parting iyon ng karagatan. Pero giit ng Philippine Navy, kasaysayan na din na makapagsasabi na ang China ang unti-unting sumisira sa bahaging iyon ng karagatan at sa buong West Philippine Sea. We have to go back to history and check how they reclaimed their current bases in Mischief Reef, Johnson Reef, and the other reclaimed areas. They destroy the environment. At ayon sa ating mga otoridad, wala umanong katotohanan at panglilihis lamang sinasabi ng mga Chinese expert. Binabantayan na ng tropa ng Philippine Coast Guard o PCG ang Escoda o Sabina Shoal dahil sa ginagawang pagtatambak ng mga wasak na corals na pinaniniwalaang paghahanda ng China sa reclamation o itatayong artipisyal na isla sa ibabaw ng marine feature na malapit sa Palawan sa halip na sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela sa post sa Twitter na sa ginawang 3 linggong deployment ng BRP Teresa Magbanwa sa Sabina o Escoda Shoal, naobserbahan na ang low tide elevation o LTE na nakapalibot sa shoal ay katulad ng sa Sandy Cayes. Iniulat din ni Tariela na may mahigit 30 Chinese militia vessels bukod sa mga research ship ng China, Navy vessels at isang helicopter ang naobserbahan sa deployment ng BRP Teresa Magbanwa sa naturang shoal. Ginamit aniya ng China ang mga corals bilang pantambak at sa ginagawang ito ay kailangang sirain ng mas marami pang corals para sa island reclamation. Sinabi ng Philippine Coast Guard na itinambak ang durog na corals malapit sa Escoda o Sabina Shoal, kapareho naman nakita sa Sandy Cay. Na ayon sa isang Filipino marine biologist ay indikasyon ng island building activity sa West Philippine Sea. Ang pahayag na ito ay kasunod ng paninisi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela sa China dahil sa degradation ng Sandy Cay. Ani Tariela, naglunsad na ang PCG ng rigid hull, inflatable boats para inspeksyonin ang low tide elevation for any damp crash corals. Ang deployment ng rigid hull inflatable boats, ani Tariela, ay standard operating procedure. Ngayon dahil sa resulta ng scientific research ng mga eksperto mula sa University of the Philippines na pinangunahan ni Dr. Jonathan Anticamara. Sinabi ni Anticamara at kanyang team ang low coral and fish diversity and abundance sa Sandy Cay. Ang tambak ng mga buhangin at durog-durog na koral sa Pag-asa Case 1, 2 at 3 ay indikasyon na ang mga ito ay possibly product of island building activities that are observed in WPS. Nagbabala si NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na ang pagtatambak ng mga durog na corals ay ginagawa to create a new low tide feature in the WPS para baliktarin ang 2016 arbitral win laban sa China. Noong Setyembre 2023, matatandaan na nakita rin ang mga patay at durog na corals sa Sandy Cay 2. Hindi bababa sa 4,500 hektaryang coral reefs ang nasira nang dahil sa pagtatayo ng China ng kanilang mga artipisyal na isla. Sa katunayan, ayon sa 2016 Arbitral Award noon, pinalala ng China ang pagtatalo sa South China Sea matapos silang magtayo ng mga artipisyal na isla sa karagatan.
Nagbabala din ang National Task Force for the West Philippine Sea sa publiko tungkol sa mga maling impormasyon na ipinakakalat ng bansang China sa Pilipinas at sa buong mundo.